Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. 9 anyos nga lalaki, kritikal human aksidenteng napusilan sa gidulaang pusil sa iyang kaedad nga kadula sa General Santos City. Babae, napalgam patay sa pinyahan sa Libona, Bukidnon. Live-in partner sa biktima, gitudlong sospek sa krimen. Payout sa 2,000 pesos nga ayuda matag bulan hangtod Disyembre ubos sa uplift program sa gobyerno. Gisugda na sa Davao City. Expansion sa franchise area sa Davao Light and Power Company. Doon na bakahay kalabutan sa pagsaka sa singil sa kuryente? Og sa State of Healthcare Series Special Report, atong sayron kung nabaton ba sa mga buntis ang libreng maternal care, ilabi na sa mga batanong inahan o teenage mother sa General Santos City. Maayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Kapin 1,200 ka benepisyaryo sa Davao City ang nakadawat na og 2,000 pesos na ayuda sa pagsugod sa payout sa uplift program sa gobyerno. Apan sugod pa lamang kini tungod kay kapin 14,000 ka benepisyaryo sa tibok syudad ang gilaumang makadawat sa maong ayuda. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Sayong nangabot sa hall sa Agdao Public Market sa Davao City ang mga Davaoenyo nga benepisyaryo sa Unified Package for Livelihoods Industry, Food and Transport o Uplift Program sa gobyerno. Sila kadtong mga naila nga lakip sa Group 2 o kadtong poor o near poor families nga walay labot sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Dili kini gina-applyan, sanglit ang listahan magikan didto sa resulta sa 2024 Community-Based Monitoring System sa PSA. Ana sa 1,200 ka benepisyaryo ang nahatagan og ayuda karong adlaw. Apan sugod pa lang kini kay sumala sa DSWD 11. Ana sa 14,716 ang benepisyaryo sa tibuok Davao City. Mo hatag ta sa as financial assistance pinaagi sa uplift og 2,000 pesos. This is monthly, no, under Group 2. Pauna pa lang ito, month of July, then until December 2026. Suma total, ana sa 12,000 pesos ang madawat sa matag benepisyaryo sunod sa unong kabulan. Marami ni sa akong mga anak, mama. Ako ng palit og bugas, pang balon po na. At akong tabang na kayo na sa akong mga anak ba. Mga requirements sa akong anak, palitunon sa balay. Hinoon, dunay uban nga nalangay sa pagproseso tungod sa mali nga spelling sa pangalan. Sama ni Tatay Morito nga ang angga ang nabutang sa listahan. Anabutang dito, Toto, Katal, Flores. Gi-repair naman sa barangay. Naay tay mga pipila nga nahiaguman nga problema sama sa mga sayop nga mga spelling sa pangalan. So gikinahanglan pa nato na siya atimanon. Kay di man guna siya pwede no nga atong bayaran unya lahi ang ID lahi pod ang spelling dito sa list nato. Ana asab ang PSA sa lugar alang sa national ID registration alang sa wala pa nakaparehistro. Kaya ang national ID is one of the identification, not necessarily the primary requirement, but kaniman ang first payout no sa Davao City. Dili pa kinahanglan ang national ID pero ang sa sunod na payout kinahanglan na ang national ID. Alang sa mga wala pa nakadawat, maghulat lang sa sunod nga schedule sa payout. Ang sunod nga payout sa mga nakadawat na, mamahimong online na pinaagi sa paghulog sa nakarehistro nga digital wallet o bank account sa mga benepisyaryo. Kauban si Jojo Solarte og Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. One Mindanao. Kritikal ang 9 anyos nga lalaki human aksidenteng napusilan sa iyang kadula sa gidulaang pusil sa General Santos City. Tag-iya sa pusil nga usak ka reservist sa Philippine Army giimbestigahan. Ang detalye sa report ni Efren Mamang.
Nadala na sa ospital ang 9 anyos nga batang lalaki. Human na po silan sa agtang diyang miresponde ang kapulisan sa usa ka panimalay sa Purok Niere, Barangay San Isidro, General Santos City pasado alas 6 Lunes sa gabi. Matud sa silingan, usa ka buto sa pusil kuno ang ilang nadungog niadtong tungura. Ay ato nga time manggod sir na ako sa gawas diri ba. Nya. Nakadungog na lang mig buto. Buto pag lili na mo tong bata nga gamay, tinga ko na may dugo sa tiil. Nya iya day tong kuya ang naigo. Matod sa General Santos City Police, ang mong biktima nga si alias Vincent, kauban ang iyang duha ka mga manghod, miadto sa silingan ni ini nga balay aron makigdula sa 9 anyos nga lalaki nga si alias Jimboy. Apan sa ilang panagdula, nakakita sila og pusil nga gipanag-iyahan sa uyuan ni alias Jimboy nga usa ka reservist sa Philippine Army. Ila daw kining gikuha og gidulaan. Apan diyang nakalabit kini ni alias Jimboy, mibuto kini og naigo ang biktima. Habang naglalaro sila doon, may nakita silang baril. Ang pagka-describe ng bata is pistol. And then, pinaglaruan nila. Pagkalaro nila, eventually, nakalabis, pumutok, natamaan yung isang bata. Padayong ipatambalan ang biktima, samtang gikustodiya sa CSWD ang bata nga nakapusil. Matod sa PNP, wala kuno nila napalgan ang armas nga nagamit sa insidente. Apan, una na nilang gikustodiya ang uyuan sa bata nga nakapusil alang sa interrogation. Nakig-coordinar sab sila sa Philippine Army alang sa ipasakang tukmang kaso. In coordination sa ating AFP para malumabas yung documents ng baril and makuha natin yung baril. Yung ang inaantay na lang natin is yung documents nitong baril kasi kung may mission order para mag-possess sila ng baril. Ginakuhaan pa og pahayag ang mga kabanay sa biktima ug sa bata nga nakapusil, lakip na ang uyuan ni ini. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao. Ana-ana sa advanced state of decomposition, dihang napalgan ang patayng lawas sa usa ka babay sa usa ka pineapple plantation sa Libona, Bukidnon. Ang ginatudlong mipatay sa biktima, ang mismong live-in partner matud pa niini. Nakaalerto si James Paulo Yap. Wala na'y suot nga sinina o ganaan nasab sa advanced state of decomposition ang patayng lawas sa usa ka tawo dihang napalgan sa trabahante sa Pinyahan sa Libuna, Bukidnon niadtong Lunes. Hinuon ang biktima na ila pinaagi sa iyang mga tattoo sa lawas. Si alias Fritz na-identify ni sa iyang igsoon, sa iyang mga amigo tungod sa tattoo nga nasa iyang lawas. So identified na gini, confirm na gini siya, no? Nga usa ka babae, no, napalgang patay. Niadtong July 23, dihang nakig-inom pa kuno ang biktima kauban ng iyang live-in partner. Pagka July 24 sa buntag, misulod kini sa iyang trabaho. Pagkaudto, nang hiram matud pa og motor sa iyang kauban ang biktima, aron mo pauli sa ilang balay, ug mauna kadto ang ulahing higayon nga nakita siyang buhi. Posible sir nga gilabay sa sir kay natay mga circumstantial evidence sir nga kini si Fritz sir ug ang matawag na nato nga naman tay suspect ug ang suspect sir nag-away pa diha sa balay. Ang suspect day sir ang iyang live-in partner rapod. Atong July 24 sa hapon sir, nag-away ni sila sir ang according sa silingan o igsuon ni sa suspitsado. Sumala sa Libuna Police, kalit kunong misibat ang suspect nga live-in partner sa biktima, dihang ila unta kining dalhon sa punerarya aron sa pag-ila sa patayng lawas. Butang nga mas nakahatag og rason sa kapulisan nga itudlo siya isip suspect sa krimen. Hinaot nga makonsensya siya ug iyang atubangon kining kaso nga gi-file mo kaniya o mas maayo siguro nga mutahan siya diri sa atong police station or sa uban mga law enforcement offices para matagaan sa chance pag-defend siyang kaugaling. Kasong murder ang posibleng atubangon sa suspect. Ginakuhaan pa og pahayag ang kabanay sa biktima. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Patay ang usa ka lalaki nga gikan og sabungan sa Lanao del Norte human gipusil samtang sospek sa pagpanglugos sa usa ka babae sa susamang lungsod dakpan sa kapulisan. Nakaalerto si Cyril Chavez. Dead on arrival sa ospital kining 46 anyos nga lalaki human nga gipusil samtang sakay sa iyang payong-payong
sa Purok 1, Barangay Rebe, Salala, Lanao del Norte alas 5 sa hapon adlong Martes. Daling miresponde ang PNP sa lugar. Apan nakaikyas na kuno ang duha ka mga sospek nga sakay sab sa usa ka motorsiklo. May gawa sa investigasyon nga una pa man naabot sa lugar ang biktima aron magpalit unta og pagkaon sa manok gikan kuno kini sa sabungan. Diyang nagpalit na siya, kalit kining giduol sa mga sospek dayon pusil sa duha ka higayon. Sumala sa Lanao del Norte Police Provincial Office, naglusad na sila og lakang human ang krimen apan pakyas nga masapon ang mga sospek. Nanawagan sab sila og dugang saksi nga makatabang sa pag-ila sa mga sospek. Samtang arestado sa mga personal sa Lala Police ang 28 anyos nga lalaki human nga gireklamong ng lugos og nanulis sa usa ka 35 anyos nga babae sa Barangay Maranding alas 4 Martes sayo sa buntag. Kalit kuno nanuktok ang sospek sa balay sa biktima og nagpaila nga kabanay sila. Diyang nakita sa biktima nga adunay armas ang sospek, wala na siya makasukol og didto na gibuhat sa sospek ang pagpanglugos. Gikuha sab sa sospek ang cellphone og kwarta sa biktima. Pasado alas 11 sa buntag, diyang mireport ang biktima sa kapulisan og giliyong gilusad ang operasyon batok sospek. Nadakpan kini. Kasong rape og robbery ang gipasaka batok sospek nga wala pa'y pahayag. Cyril Chavez, 1 Mindanao. Unum ka magbanay ang apektado dihang miulbo ang sunog sa pipila ka kabalayan sa Sasa, Davao City. Giling girespondihan sa kabumberuhan ang sunog nga miulbo sa kabalayan sa kilometer 12 Barangay Sasa, Davao City alas 9 Miyerkules sa gabi. Ana sa tulo ka mga balay ang gilayong naungdaw tungod sa kapaspas sa pagkanit sa kalayo. Sumala sa BFT, niabot sa ikaduhang alarma ang sunog. Ana sa unom ka magbanay ang nawad-an panimalay. Padayon pa nga ginaimbestigahan sa BFP ang hinungdan sa pag-ulbo sa kalayo, ingon man ang kinatibuk ang danyo sa sunog. Isip katungod natong mga Pilipino nga masuta ang estado sa free health services nga ginahanyag sa gobyerno sa katawhan atong sayron kung nabaton ba sa mga buntis ang libreng maternal care ilabi na sa mga batanong inahan o teenage mothers. Kini atong sayron sa special report ni Efren Mama. Usas sa mga importanteng papel sa mga kababayenan ang magsabak. Gani, ang pagdala og kinabuhi, nagdala sab og risgo sa kinabuhi sa inahan. Busa sa tinguha nga himsog ang inahan, hangtod manganak og ang iyang baby hangtod ipanganak kini, dunay ginahangyag nga libreng maternal care ang gobyerno pinaagi sa mga healthcare facility. Sa datos sa General Santos City Health Office, gawas sa mga ospital, dunay 12 ka regional health units ug napulo ka birthing homes nga motabang sa mga buntis. Apan ang pangutana, nasayod ba ang mga buntis ni ini? Among gipangutana ang pipila ka mga buntis nga gipailawom sa maternal orientation sa usa ka ospital sa syudad. Kini ang tubag ni Havina sa Davao nga magwalo ka bulan na nga nagsabak sa iyang ikaupat nga anak. Kuan man lang sir, libre lang man siya. Pero sa kuan sir, kanang kung wala kay PhilHealth, makabayad gid ka 3,000. Apan dili ikalimod nga ubay-ubay sab ang mga babaeng sayo na buntis o mga batanong inahan. Busa ang ilang mga inahan, lakip sa nagatabang aron makabaton og makahibalo sila sa mga benepisyo kanila. Sama ni Arlene Bual nga kanunay ginagiyahan ang iyang 17 anyos nga anak nga nagsabak. Oo, lisod jud kay syempre barag sa wala pagod siya nagdibo, di ba? Wala pa siya nag-18. Sumurag lisod jud nga early siya nabuntis, 17 years old pa nabuntis na siya. Pero wala man tay mahimo kay nisulod man siya og sayo. So dawaton na lang jud. Hinoon, sayod siya nga libre ang serbisyo alang sab sa mga batanong inahan. Mapasalamaton sab siya sa mga tawong nagatabang sab sa ilang kahimtang. Karon marag na-avail na kay bago pa mapugod mi diri nagpa-check up pod. So naka-avail na. Pras kay Ma'am Marshall Kalo, gitagaanig ka ng parlibre niya nga mga diaper daw sa sa baby. Nanapoy mga diaper. Nanghatag man siya. Matud sa City Health Office,
Libre ang ilang maternal care services, ilabi na ang prenatal check-ups. Libre po ang ating prenatal check-ups po para sa mga nanay and even ang mga vitamins po. Sa ngayon po, available po ang ating mga ferrosulfate and folic acid para sa kanila as well as tetanus toxoid po na bakuna. Apan ang hagit matud pa sa City Health Office. Mao ang kaso sa mga manganak sa balay lang nga naghatag og risgo sa inahan ug sa baby. Sa tala sa CHO sa unang ka bulan ning tuiga, gikan January 1 hangtod June 30, 2026, sa 4,703 ka mga buntis, dunay 21 niini ang home delivery ug 2 ang nakaanak sa tricycle. Apan, duna sab sila'y natalang mga inahang nanganak nga namatay o maternal deaths. But for our maternal death, as of now, we have total of 3 po na maternal death. But ongoing pa po yung investigation po kung ano po nangyari dun sa kanila, kung sa bahay ba nanganak or may nangyari po na complication. Matud sa buntis nga si Sel Limbok, lisod kuno mga anak sa balay lang. Nasi natin niya kini sa diyang nanganak siya kaniadto sa edad nga 15 anyos. Lisod jud kayo mga anak sa balay kay wala may imposible kung matabangan baka sa mananabang og dili. Mas nindot yun mga anak kag ospital kay safety man ka. Hinuon, doon na ginadusong solusyon ni ini ang CHO. Isa po sa is pagdadraft po ng ordinance, pinopropose po namin na regarding po dyan para po maiwasan. Mas i-strengthen po ang family planning, i-strengthen ang prenatal check-up, and even yung mga non-skilled health professionals po, for example, yung mga hilot, we're trying to contact po sa kanila, maki-coordinate para po ma-advisean po sila na hindi po talaga safe ang pagpapaanak. Gawas ni ini, ginatutukan sab sa City Population Management Office sa Adolescent Health and Development Division ang kampanya aron mapugngan ang teenage pregnancy. Sa tala sa buhatan sa tuig 2025, ana sa 1,205 ang kaso sa teenage pregnancy base sa edad 10 to 19 category. Kung itandi sa tuig 2024 nga ana sa 1,075. Apan sa tuig 2025, dunay 11 anyos o 13 anyos ang natalang pinakabata. Ginagawa po namin is mag-ikot ng school at saka barangay to provide IEC, symposium, and awareness forum regarding po sa to provide knowledge and awareness to the prevention of teenage pregnancy. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao. Nagpadayon ang investigasyon sa kapulisan kalabot sa duha ka 11 anyos nga lalaki nga nakuryentehan samtang nanungkit og bunga sa santol sa Kiamba, Sarangani. Atong ibalik si Efren Mama. Nagbangutan karon ang duha ka kabanay human namatay ang ilang mga anak nga lalaki nga pulos 11 anyos human nakuryentehan sa barangay Luma, Kiamba, Sarangani niadtong July 29. Ang maong mag-amigo nga biktima nga mga estudyante giduwa usab sa LGU aron magpaabot og pahasubo. Matud sa Sarangani Police Provincial Office, nakuryentehan ang maong mga bata diyang nanguha og bunga sa santol sa ilang lugar. Gilayon kining gidala sa ospital apan gideklara ng dead on arrival. Ang isang bata nangunguha ng santol gamit yung panungkit and accidentally na-touch nung panungkit yung linya ng kuryente. Nung nakita ng bata na kuryente yung nauna, nakasama niya, itry niya i-save, hilain sana niya yung nakuryenteng bata. It so happen na pati siya nadamay. Padayon pang ginaimbestigahan sa otoridad ang insidente. Ginakuhaan pa og payag ang kabanay sa mga biktima. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao. Giisyuhan og closure order sa lokal nga panggamanan sa Mati City sa Davao Oriental ang tulo ka establisimento human pakyas nga mutuman sa mga regulasyon sa pagnegosyo sa syudad. Sa impormasyon gikan sa lokal nga panggamhanan sa Mati nga nakuha sa GMA Super Radio Davao, gipangunahan sa Business Permits and Licensing Office kauban ang kapulisan ang operasyon ug gibutangan nila og tarpaulin nga nakalatid ang closure order sa tulo ka tindahan. Di na usa niini voluntaryong mihunong sa operasyon. Pagpasabot sa Business Permits and Licensing Office nga kinahanglang mo-comply ang mga negosyante sa gitaganang regulasyon sa LGU ngadto sa sektor. Nagpaymang usab ang buhatan ngadto sa ubang negosyante sa syudad nga mutuman gayud sa mga balaod.
Sulod sa duha ka adlaw nga payout, moabot na sa sobra libo ka mga benepisyaryo ang nakadawat og tag 2,000 pesos nga ayuda gikan sa gobyerno sa Davao Region. Gipaygayon ang payout sa Unified Package for Livelihood Industry, Food and Transport o Uplift Assistance adlawng Martes sa Manay, Davao Oriental. Ana sa 675 ka individual gikan sa nagkadiyang barangay ang nakadawat sa maong ayuda. Samtang anaasab sa 1,000 ka benepisyaryo ang makadawat sa samang ayuda sa sulod sa Davao del Sur. Gawa sa pagpanghatag og hinabang, nagpadayon sab ang pagparehistro alang sa digital payment enrollment sanglit didto na kini ihulog sa sunod nga payout. Makadawat og 2,000 pesos ang matag benepisyaryo matag bulan hangtod sa Disyembre karong tuiga. Nahilakip sila sa Group 2 o katong pamilya nga naila nga poor or near poor sulod sa 25% above sa poverty threshold. Subay sa resulta sa 2024 POP-SEN CBMS sa PSA ug DepEd. Gipatuman na ang traffic scheme atong sa grand opening sa Higalay Festival 2026 sa Cagayan de Oro City. Doon na say bagong ruta ang street dancing competition. Ano yung report ni Cyril Chavez? Ipahigayon ang grand opening sa Higalay Festival 2026 sa Rio de Oro Boulevard diin magsugod ang traffic scheme gikan alas 3 sa hapon hangtod alas 11 sa gabi. Adunay gitagana nga parking space alang sa mga opisyal sa gobyerno ug mga bisita. Pipila ka mga dalan sab ang pasirad-an busa lauman ang bugat nga dagan sa trapiko sa lugar. Busa giawhag sa RTA ang tanan nga planoho na daan ang lakaw aron dili matanggong sa dalan. Ang entrada nato asa mo sulod ang atong mga kaigsuonan, ang atong general public didto ta moagi sa entrance nga tuwa sa pabor sa puntod dito sa may Julio Pacana paingon ka sa Kauswagan Bridge. Samtang gianunsyo sab sa City Tourism Office nga adunay kausaban sa ruta sa Higalay Street Dancing Competition karong tuiga. Magsugod na kini sa dalan sa Limkitkay, dayon liko sa CM Recto Avenue, hangtod muliko sa Vélez Street, hangtod makaabot sa Pila Sports Center. Sa maong ruta, adunay stops nga himuon ang contingents aron ipasundayag ang ilang performances. Mahimo ang atong ground gyud for the street dance exclusively for the dancers kay para ang atong judges naapoy clear view sa atong mga performances sa atong mga contingents for this year. So that's why we want a new route for this year kay mas luag. Aduna sa bag-ong mga aktibidad sa Higalay Festival sama sa 11 pickleball tournament. Murag innovation lang gani siya sa mga previous nga activities kay syempre mag-evolve man sad ta depende sa kung unsa ang parihaan ng kung unsay uso karon, kung unsay sikat o kung unsay makita nato nga mas makalingaw sa katawhan. Nakalatag na sab ang security measures nga ipatuman sa kapulisan sa matag aktibidad. So ang atong security plan is individually gid siya conducted siya or naka-design siya individually depende sa need and sa venue. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, One Mindanao. Ipaklaro ang Davao Light and Company nga dili expansion sa ilang franchise area ang rason kung anong dunay sa gunsong pagsaka sa rate sa kuryente. Mutuman sab daw sila kung duna may balaod sa pagtanggal sa system loss charges. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Sa bulan sa Hulyo, ana sa 13 pesos and 9 centavos per kilowatt hour ang residential electricity rate sa Davao Light. Ang pagsaka sa singil sa kuryente tungod sa pagsaka sa presyo sa Wholesale Electricity Spot Market o WISM nga resulta sa pagnipis sa supply sa kuryente ug pagsaka sa panginahanglan o demand sa grid. Gipaklaro sa Davao Light nga walay kalabutan ni ini ang ilang expansion sa franchise area labi na sa Davao del Norte. Ninipis ng supply and ang demand nag-maintain, so pasabot kay ninipis ni saka ang demand. Nahitabo is that kay nasayod man gyud ta merkado man ni siya, so anything na adunay pagbag-o sa kanang imuhang supply and mosaka ang demand aduna gyud na siya impact sa to mga rate. Abiso sa Davao Light nga tanawon sab sa mga konsumante ang ilang consumption sa kuryente. Aron makadaginot, kinahanglan nga ubsan ang oras sa paggamit og appliances
nga kusog mukaon og kuryente. Ubos ang imuhang rate pero ning saka imong consumption dako ra gyapon atong bill ana niya. Giila sa Davao Light ang pronouncement ni Pangulong Bongbong Marcos ni adtong SONA labot sa pagtanggal sa system loss charges o ang nawala ang kuryente una pa man maabot sa mga balay. Girespeto matud pa nila ang policy direction sa gobyerno. And will comply with any changes to law and implement the corresponding regulations that may be enacted by Congress and issued by the appropriate regulatory agency. So Nagaduso matud pa sila og mga lakang aron mapaubsan ang system loss sama sa preventive maintenance maong dunay scheduled power outages. Kauban si Jojo Solarte ug Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Good news alang sa atong mga kaigsuunang anaa sa sektor sa transportasyon. Gikan sa 10 pesos, isa ka ngadto sa 12 pesos ang fuel discount alang sa mga pampublikong sakyanan. Sumala sa Malacañang, epektibo kana sugod August 15 alang sa mga PUJ ug UV Express. Subay kana sa mando ni Pangulong Bongbong Marcos nga dugangan ang discount sa petrolyo alang sa sektor sa transportasyon. Sa higayong ipatuman na kini ana sa 1,800 pesos matag semana ang madawat nga benepisyo sa mga driver. Ang pagsaka sa fuel discount resulta sa meeting nila Executive Secretary Ralph Recto kauban ang mga sakop sa gabinete ni adtong Martes. May pagula og pahayag ang DepEd Davao City Division labot sa gingong pagbugal-bugal sa pipila ka mga estudyante sa usa ka eskwelahan sa Davao City atol sa pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos. Nahitabo kini ni atong July 28 diyang pasakay na si Pangulong Bongbong Marcos sa chopper nga nagtugpa sa ground sa eskwelahan sa Kalinan human ang iyang pagbisita sa condo housing project sa Barangay Riverside. Mikatagmanggod ang video di madungog nga dunay pagbugal-bugal nga gituhang mga estudyante. Sa usa ka pahayag, nangayo og pasaylo ang DepEd Davao City Division sa gipakitang pamatasan sa mga estudyante. Sa gilusad nga investigasyon, 4 ka estudyante ang naila o gipatawag ang ilang mga ginikanan alang sa mandatory conference. Gipailawom na sa appropriate disciplinary measures, guidance and counseling ug values formation interventions ang mga estudyante. Paboritong kan-anan ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City, lakip sa apektado sa naitabong demolisyon sa Davao City. Adlaw Miyerkules dihang gikasa ang demolisyon sa usa ka pribadong luna sa Juan Luna Street sa Barangay 26-C Davao City. Ana sa kapin kulang usa ka gatos ka magbanay ang apektado sa demolisyon subay sa court order nga gipagula sa korte. Lakip sa gidemolish ang iladong Sana Eatery nga naga-serve og mga putahe gikan sa karne sa Cavao. Nailasab kini nga paboritong kan-anan ni FPRRD ni adtong Mayor Pasia sa syudad. Mamahimo ninyo makita kini nga episode pag-usab ug uban pang lokal nga balita pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita sa mga rehiyon. Ug mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Walay gidapigan, walay giprotektahan, kani adto ug karon serbisyo tinuod lang.